Good evening sa inyong lahat, lalong-lalo na ang mga tigapakinig ninyong solid dito sa Sindak Short Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Chuyens, Tubong Northern Cebu. Natatandaan ko po noong katatapos ng bagyong Yolanda at kahit papaano ay nagbabalik normal na rin po ang lahat ng mga nasira nito. Maging ang pasukan namin sa eskwelahan noon ay nagbabalik normal na rin po after ng recovery. Hindi na tulad dati na half day lamang. Tuwing Biyernes, laging nagpapa-homework yung isa sa mga teacher namin. Nagagawa ko naman, kaso kailangan ko pang pumunta sa bahay ng pinsan ko na may wifi at computer set na hindi naman din po ganoon kalayo sa aming bahay. Kung lalakarin ay mahigit 10 minuto ang iyong bubunuin sa daan para lamang makarating doon. At since nasa recovery period pa lamang po mula sa mga pinsala na natamo sa bagyong Yolanda, ay hindi pa naman talaga 100% na naibabalik halos lahat ng mga street lights sa kalsada namin. At dahil nga po dito, naganap ang hindi ko maipaliwanag na pangyayari. Bandang 6:00 po iyon ng gabi. Pagkatapos kong magmerienda galing sa aking 1 to 5 p.m. na klase, nagbihis ako agad at naghanda papunta sa bahay ng pinsan ko. Wala kasi akong time na gumawa ng mga assignment sa mga susunod na araw, kaya ang ginawa ko po ay walang iba kundi ang i-focus ngayon na. So kumuha ako ng ballpen at ng notebook at sinimulan ko na nga po ang paglalakad patungo sa bahay ni na pinsan. May isa pong matandang lalaki na nasa lubong ko at naglalakad papunta sa direksyon ko. Habang papalapit kami sa isa't isa, napag-alaman ko na yun pala ay yung isa sa mga kapitbahay naming matanda na itago na lamang po natin sa ngalang Manong Toks. Sabihin na nating namukhaan ko talaga at makikilala. Kung bakit? Palagi po kasi iyon bumibili sa aming maliit na tindahan dati. Nung akmang nasa harapan ko na po siya, bilang sign of respect, babatiin ko na sana siya ng magandang gabi, pero sa hindi malamang dahilan, para akong kinilabutan. Itinuloy ko pa rin po ang pagbati sa kanya. Pero bigla din po na namang lumamig ang simoy ng hangin ng sandaling iyon, pero hindi niya ako binati pabalik. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari, pero imposibleng hindi niya ako napansin. Isa pa, hindi po ganoon ang ugali ni Manong Toks. Paminsan pa nga siya pa ang nauunang babati sa iyo kapag nakikita't nakakasalubong ka. Kung hindi man, talagang siya rin ay magre-reply o sasagot sa ibinati mo sa kanya, kaya talagang nangunot ang aking noo. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang dahil nakayuko po siya at nakatingin sa dinaraanan na animoy malalim ang iniisip. Sabi ko na lamang sa aking isipan, baka nagkataon na meron siyang dinaramdam o kaya naman ay talagang iniisip na problema. So hinayaan ko na lamang po na lumagpas siya sa aking direksyon. Nang magkadistansya na nga po kami, sabihin na nating halos 10 metro. Ewan kung bakit para talagang inutusan ako ng aking mga kalamnan para muli siyang lingunin. Doon nga Sir Red ay nakita kong nawala siya. Wala din namang tahol ng mga aso. So ibig sabihin, wala talagang kasenyas-senyales na lumiko na ito. Ang isa pa, hindi pa naman doon ang direksyon o likuan patungo sa bahay nila. Medyo nagtaka man pero tumuloy na lamang ako sa paglalakad. Makalipas ang 2 minutong paglalakad ay naghanda ako sa sarili ko para tumakbo ng mabilis
kasi may parte sa daan na sobrang daming aso at yun na nga, hinigpitan ko na ang paghawak sa notebook at ballpen ko nang tumakbo na ako ng pagkabilis-bilis. Mga 5 hanggang 8 metro lamang yung itinakbo ko kasi maliit lamang yung eskinita doon na sobrang kalalaki ng punong kahoy at ang dilim. Kahit nakasindi pa ang mga ilaw sa mga kabahayan o kahit sa street light. Sa hindi nga din po maipaliwanag na dahilan, nagulat ako nang may makita na naman akong papalapit at makakasalubong kong tao. Matanda din po ito at parang pamilyar. Talagang nanlaki ang aking mga mata, lalo at nang makilala ko siya. Nanlamig ang buo kong kamay, maging ang aking mga paa. Nanginig ang aking labi sapagkat si Manong Toks ang nakita ko. "Magandang gabi, iho. Oh, ano nangyari sa'yo? Hinihingal ka yata. Saan ka ba galing?" Kabadong-kabado talaga ako ng sandaling iyon, Sir Red. Nadagdagan lalo yung pagtibok ng puso ko sapagkat sobrang sigurado akong si Manong Toks yung nakita ko at nakasalubungan kanina. Ang lapit-lapit niya at hindi pa naman ganoon kalabo ang aking mga mata. Parehong-pareho sa katawan ng Manong Toks na kumausap sa akin ngayon. Wala akong nagawang homework nung gabing iyon dahil sa sobrang takot at mas inintindi ko kung ano ang nangyari. Kung kaya't umuwi na lamang ako at kinailangan ko pang makisakay sa kakilala ng pinsan ko kasi hindi ko talaga kinaya yung takot at kaba na tulad ng nararamdaman ko kanina. Hanggang sa pumasok na lamang ako sa eskwelahan namin kinabukasan, tulala at patuloy pa rin sa pagtataka sa nangyari nung gabing yun. Doon ako naniwala sa mga kwento-kwento patungkol sa mga doppelganger. Sa isang banda, nung kwento ko ito sa aking mga kakilala, ang kagandahan lamang daw kahit papaano hindi ako ginambala ng doppelganger ni Manong Toks at mas lalo na hindi ako sinaktan nung mismong araw na makasalubungan ko daw ito. Nangyari po ito way back 2018 nung ako po'y nagtatrabaho pa sa isang travel agency. December 23 iyon nang idaos namin ang aming Christmas party. So after ng duty, nag-design kami sa venue na nasa likod lamang ng office namin. Ang ilaw lamang sa office noon ay yung nanggagaling sa back door. Hindi ko na rin po binuksan yung ilaw kasi dun pa yun sa front door. But anyway, ang sistema po noon, Sir Red, ay kukunin ko na yung mga balloons para sa mga idedesenyo namin. Nang may makita po ako sa peripheral vision ko, paa na paakyat ng hagdan na katabi lamang nung back door. Napaisip ako ng malala kung sino sa mga katrabaho ko yung aakyat. Ano naman ang gagawin niya doon gayong nakalock yung pintuan o yung office na naroroon sa taas. Meron din po akong lock nung door at yung susi ng office ay sinusurrender din kasi namin sa guard. So ang tanong ay paano siya makakapasok? Napaisip ako bigla at natulala hanggang sa late ko na pong na-realize na wala akong narinig na kahit anumang yabag. Usually kapag aakyat ka po doon ay madidinig mo talaga sapagkat lumalangit-ngit na yung hagdan. Nakita ko lang talaga na may umakyat pero hindi ko rin mawari kung bakit hindi ko nga pala tinignan yung buong katawan nun. Basta't ang malinaw ay paa na paakyat ang nakita ko. Alam niyo po yung hagdan na may stainless na tip. Tapos pag umaakyat o bababa ay maingay yung tunog.
Parang katulad nga po nung ipinakita kong attached photo sa email ko. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig at parang aatakihin sa puso. Talagang nataranta ako, Sir Red, at ganun na lamang ang pagtakbo ko ng mabilis at iniwan ko talaga yung mga balloons doon sa loob. Hindi ko rin po malilimutan ng isang araw. Actually, normal day. As in, ginagawa ko yung daily routine ko. Mag-o-open ng office, maglilinis, konting ayos sa desk. So winawalis ko po yung part ng hagdan. Nag-start ako sa taas para maigawi ko po lahat ng mga dumi o kalat sa baba at isang dakutan na lamang. Sa aking tansya ay may ilang segundo iyon nang marinig ko po yung keyboard na para bang may nagtatype. Napaisip ako at sabi ko pa nga, "Aba, ang aga mo, Kams ah." Kasi usually ay mag-aalas 9 po siya kung dumarating. Nung matapos po ako sa aking ginagawa, gayon na lamang ang paglamon sa akin ng kaba at sindak nang ma-realize kong ako lamang pala ang nasa opisina at wala pa palang kahit na sinong kasama. Kinabahan man pero kiber ika nga kasi buti ay hindi nagpakita sa akin yung entity na iyon, kundi ay nag-type o nagparinig lamang po siya na parang nagtatype sa keyboard. Ito lamang po, Sir Red, yung ilan sa mga naranasan ko dito sa opisina namin na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko po talaga malilimutan. Kapit lang po sa matigas sapagkat marami pa po akong isi-share sa inyo. By the way, ako po si Eden. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.